Tinawag ng lalaking ito ang kanyang asawa na si Satanas. At ayon sa kanya, ipinagbubuntis din daw nito ang anak ng demonyo. Dahil doon sa kanyang baluktot na pag-iisip, kinakailangan raw niyang itong patayin upang mailigtas ang lahat ng tao. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa kaso natin ngayon, dumako naman tayo sa Quezon City na isa sa pinakamataong syudad sa ating bansa. Sa katunayan, noong huling taon lamang, umabot na ang populasyon nito sa 3.1 milyon katao ng may 142 na barangay. Kilala ang syudad dahil sa angkin nitong kultura, entertainment industry at media na tinagurian pa nga itong City of Stars. Gayunpaman, sa kabila ng malago nitong ekonomiya, isa rin ito sa mga syudad sa ating bansa na may pinakamataas na crime rate. Isa sa mga kasong nagbigay kilabot sa mga naninirahan doon ay naganap noong taong 2018. March 11, araw ng linggo, tumawag ang mga residente ng Barangay Holy Spirit, Quezon City sa mga otoridad pagkatapos nilang makita ang kanilang kapitbahay na naliligo sa dugo at nasaksihan din itong may tinapon na mga bahagi ng katawan ng tao palabas ng kanilang bahay. Ang lalaking tinutukoy nila ay ang 46 years old na si Orlando Estrera na matagal na ring naninirahan sa kanilang barangay. At di naman tumagal, pagkarating ng mga otoridad, doon na nila nadiskubre ang karumal-dumal na krimen kung saan ang biktima nito ay ang sarili niya lang din palang asawa na nagngangalan namang Heidi Estrera. Nang hindi nagsasayang ng oras, agad nilang hinuli ang salarin upang dalhin sa Quezon City Jail. At ang kwentong ibinahagi nito sa mga pulisya pagkatapos ay siguradong magbibigay sa kahit kanino man ng kilabot. Kaya ng puntong iyon, naging palaisipan sa lahat kung ano naman kaya ang dahilan bakit nagawa niya ito sa babaeng lagpas isang dekada niya ng kasama na itinuturing niya ring kabiyak ng kanyang puso. Upang masagot iyan, kilalanin muna natin ang dalawa. Si Heidi Estrera, na 46 years old na noong taong 2018, ay nagmula sa Iloilo City. Kasama niyang lumaki ang kanyang ina at dalawang kapatid kung saan inilalarawan nila ito na masayahin, mabait at maalalahanin. Sa sariling salita pa nga ng isang pinsan niya, napakabuti nitong tao at wala daw itong pinakisamahan na hindi maganda. Pagkatapos niyang makilala si Orlando noong mga taong 2000, nahulog ang loob nilang dalawa sa isa't isa hanggang sa nagpasya silang magpakasal noong 2002. Sa mga sumunod na taon, nanirahan ang dalawa sa Davao Oriental bago lumipat kalaunan sa Manila upang makipagsapalaran noong taong 2016. Doon, ang mag-asawa ay nagpasya namang tumira sa St. Michael Street, Republic Avenue na matatagpuan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Naging mapalad din silang magkaroon ng trabaho na magkasama kung saan pareho silang namamasukan sa isang Catholic school. Si Heidi ay nagtatrabaho doon bilang head ng maintenance, habang si Orlando naman ay nagtatrabaho bilang isang janitor. Bagaman mukhang maayos naman ang kanilang pagsasama sa loob ng 16 na taon, hindi naman sila pinalad na magkaroon ng sarili nilang anak. At may mga nagsasabi pa nga na isa raw iyon sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hinanakit si Orlando sa kanyang asawa. Ayon pa nga sa pamilya ni Heidi, may plano naman daw itong magpagamot dati pero pinigilan daw ito ni Orlando. Kadalasan naman pagkatapos ng trabaho, agad daw itong umaalis para bumili ng alak sa tindahan o di naman kaya makikita mo itong kasama ang iba pang mga lasenggo sa daan hanggang sa 10 oras ng gabi. Yun nga lang, sa tuwing ito ay nalalasing, may mga pagkakataon na sinasaktan niya ang kanyang asawa. Ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman din nilang ilang beses na palang inireport ni Heidi sa mga opisyal ng barangay ang kanyang mister dahil sa pang-aabuso. Pero sa kabila nun, tumanggi naman daw itong magsampa ng kaso at nagagawa pa rin naman nilang ayusin muli ang kanilang relasyon. Sa makatuwid, kahit pa maraming tao ang ikinagulat ang nangyaring krimen, ayon sa kanila, matagal na daw nilang alam na nagkakaproblema ang mga ito sa kanilang pagsasama. Ayon pa sa mga kaibigan nito, kahit pa hindi na maganda ang pagtrato ni Orlando sa kanyang asawa, pinili pa rin daw talaga ni Heidi na manatili sa tabi ng kanyang mister
dahil kumakapit siya sa mga panahong maayos naman ang pagsasama nilang dalawa. Mabait naman daw kasi sa kanya si Orlando dati at maalaga, kaya matibay ang paniniwala niya na maaari pa rin itong magbago at bumalik sa dati. Para din sa kanya, alak lang naman daw ang dahilan kung bakit nagkakaganoon ang kanyang mister at hindi dahil ito ay masama o di naman kaya ay dahil hindi na siya nito mahal. Gayunpaman, hindi lang daw nila lubos maintindihan kung paano nagawa ni Orlando ang brutal na pagpaslang sa kanyang asawa dahil mukhang masaya pa nga daw ang dalawa ng linggo na iyon pagkabalik nila sa kanilang bakasyon. Ayon naman sa mga ulat mula sa Batasan Police Station, may na-recover di umano silang 13-inch na kutsilyo sa crime scene nang may mga bakas pa ng dugo sa hawakan nito. May nakita rin silang isang dugoang martilyo na nahanap naman sa ilalim ng katawan ng biktima. Nang mismong araw na dinala ang suspect sa presinto, agad naman nila itong kinuhanan ng salaysay at sa kanilang interogasyon kay Orlando, hindi rin ito nagdalawang isip na ibahagi sa pulisya ang mga detalye ng ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Ang mga sumusunod ay ang napagtagpi-tagpi ng pangyayari ng mga otoridad base sa salaysay ng salarin ng mga saksi at sa mga nakuha nilang ebidensya. Ang araw ng March 11, 2018 ay nagsimula namang normal at tahimik para sa mga residente ng Barangay Holy Spirit. Subalit kabaliktaran naman noon ang nangyayari sa loob ng tahanan ng mga Estrera. Hindi sila umalis ng bahay noon dahil araw nga ng linggo, pero ayon kay Orlando, umaga pa lamang daw mainit na ang ulo ng kanyang asawa na nauwi sa kanilang pag-aaway. Pagkalipas ng ilang oras mga bandang hapon, nagpasya na lang daw itong matulog pero ng puntong iyon, may napanaginipan di umano siyang isang nilalang na umudyok sa kanyang patayin ang kanyang asawa. Kaya pagkagising niya, bigla na lang daw naging mukhang kambing si Heidi sa kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas ito ng kwarto, kumuha ng kutsilyo sa kusina at binalikan si Heidi. Habang nakahiga daw ang kanyang asawa, tinapakan niya ang leeg nito upang subukan itong patayin. Doon naman nagising ang isa at nagtangka pa itong tumakas, pero agad naman itong sinaksak ni Orlando. Sa mga sumunod na minuto, nang nawala na ito ng buhay, hiniwa naman niya ang sinapupunan ni Heidi upang tingnan kung ito ba ay buntis. Pagkatapos nun, sa kanya pinagputol-putol ang mga binti at kamay nito, binalatan ng muka at dinukot ang dalawa niya ring mga mata. Ayon pa sa kanya, nang nabalatan ng araw niya ito, doon di umano niya nakumpirma sa kanyang sarili na isa nga itong hayop. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, hindi pa siya nakontento at hinampas niya rin ng martilyo si Heidi na siyang naging dahilan upang mabasag ang kanyang bungo. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, kinain ni Orlando ang bahagi ng utak ng kanyang asawa. Sa interview pa ng isang media outlet sa kanya, ibinahagi nito ang kanyang naramdaman pagkakain niya sa utak ni Heidi. Nung nasipsip ko yung kanyang utak na buo, naramdaman ko talaga na walang kasing sarap, parang nakalunok pa ng kulay dilaw ng itlog. Parang nalinis ang buong yung lalamunan ko pag ganyan ko. Parang ganun ba ang ginawa ko. Ang sarap talaga sa aking paglasa. Ayon naman sa mga pulisya at mga reporters na nakapag-interview sa suspect ilang araw pagkatapos ang krimen, wala daw itong ipinakitang pagsisisi sa kanyang ginawa at ipinahayag pa nito na hindi siya nakokonsensya sa pagpatay sa kanyang asawa dahil isa di umano itong demonyo. Saad pa nga niya, baka nga daw nagdadalawang tao ito sa anak ni Satanas. Ngunit ayon naman sa resulta ng otopsiya, lumabas doon na hindi naman buntis si Heidi. Ibinahagi din ito na matagal na daw siyang hindi masaya sa kanilang relasyon at paulit-ulit pang tinawag na Satanas ang kanyang misis. Nasaktan ako. Nasaktan ako kasi ang sa akin ay ninakaw niya. Kayo na sa akin ay ninakaw ni Satanas. Kaya dito ko na tinapos yung dumaan namin simula sa langit, sa lupa. So nasa Davao ka ngayon, gusto mo nang galing sa akin ba? Dito mo lang. Hindi. Yung pa ako lang ang nagdala ko dito sa akin. Kung saan man kayo ay nandoon ako, kung saan ako ay nandoon rin kayo kasi kayong lahat ay isa lang. Katulad yan. Mga bandang alas 5 na ng hapon noong March 11, nang mapansin ng kanilang mga kapitbahay ang duguang si Orlando, kung saan may tinatapon daw itong mga damit at pati na rin ang pinutul-putol na katawan ni Heidi sa labas ng kanilang bahay.
Paliwanag pa niya sa pulisya kalaunan, pinatay di umano niya ito para iligtas ang lahat ng tao dahil si Heidi ay si Satanas. Samantala, agad namang nagsagawa ng initial drug test ang QCPD Criminal Investigation Detection Unit para tingnan kung ito ba ay nakagamit ng droga. Pero ayon sa resulta nun, negatibo naman ito. Gayunpaman, bagaman wala ito sa barangay watchlist, kusa namang umamin si Orlando na gumagamit siya ng droga noong taong 2002. Bago nagsimula ang paglilitis, inanunsyo naman ng Quezon City Police District na kakailanganin ni Orlando na sumailalim sa psychological at psychiatric examination. Gayunpaman, wala ng update mula sa mga otoridad tungkol sa naging resulta nito. Sa huli, itinulak pa rin ng prosekusyon na managot si Orlando sa brutal na pagpaslang sa kanyang asawa, kaya ito ay sinampahan ng kasong parricide. Sa ating bansa, ang parricide ay ang pagpatay sa magulang, anak o iba pang malapit na kamag-anak ayon sa Artikulo 246 ng Revised Penal Code. Ang parricide ay itinuturing na isang seryosong krimen at ito ay kadalasang natutugunan ng mahabang sentensya sa bilangguan o kahit na ang parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Sa kabilang dako naman, ibinahagi ng pamilya ng biktima ang kanilang nararamdaman sa isang interview tungkol sa nangyari kay Heidi. Ayon sa tiyuhin nito, para daw siyang hihimatayin nang nalaman niya ang balita. Dagdag pa niya, dapat sana umalis na lang si Orlando sa kanilang bahay sa halip na pinatay ang kanyang asawa. Hindi di umano gawain ng isang matinong tao kung bakit ginanon yung pamangkin niya dahil napakabait pa naman ito. Ayon naman sa isang tiyahin ni Heidi na si Catalina Espinosa, noong araw na nangyari ang krimen, hihingi pa daw sana si Heidi ng payo mula sa kanya. Nang mga panahong iyon kasi, nagkakaroon na naman sila ng problema ni Orlando. Pagbabahagi pa niya, sa tuwing inaaway daw ito ng kanyang mister, sa kanya tumatakbo si Heidi. Kaya sinabihan raw niya ito na kung anuman ang problema niya, magsabi lang siya. Sa kasamaang palad nga lang, hindi na daw nila na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagkasundo naman sila magkita ng parehong araw, pero hindi na nga nakarating si Heidi. 3 araw pagkatapos ng krimen, krinimate naman ang mga labi ni Heidi sa Caloocan City noong araw ng Miyerkules. Hindi na pumunta ang nanay at kapatid nitong babae sa Manila dahil mas pinili na lamang nilang maghintay sa Iloilo upang maipagluksa nila ito ng maayos kasama ng iba pa nilang mga kamag-anak. Tanging ang nakababatang kapatid na lalaki lang nito ang nandoon upang hintayin ang abo ni Heidi. Pagkakita niya sa mga natitirang labi ng kapatid, hindi na niya napigilang tumulo ang kanyang luha dahil malapit pa naman siya sa kanyang ate. Mahal na mahal di umano niya ito at wala na siya ibang pang masabi. Ang tanging hiling na nila ngayon, makamit nila ang hustisya at na mabulok sa kulungan si Orlando. Sa ngayon, si Orlando Estrera ay binabayaran pa rin ang kanyang ginawa sa loob ng bilangguan. Naniniwala ang pulisya na isa siyang panganib sa komunidad kaya mas makakabuti na hindi na ito muling makalabas pa. Si Heidi ay isang butihing asawa na nagnanais lang naman sana na maayos ang kanilang pagsasama. Sa loob ng ilang taon, tiniis niya ang hindi magandang pagtrato ng kanyang mister nang umaasang magbabago pa ito. Pero yun nga lang sa kanyang paghihintay, buhay na niya ang naging kapalit. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.